the Lord Jesus Christ was born in the month of December. No? Kung tanawon gid nato, careful study of the Bible, wala gihatag sa atong specific na date or detail kung kanang sa natawang Ginoo. Although some scholars would say nga summer daw kuno, pero wala man gyud naghatag ang Bible og detail. Now, regardless kung unsa nga date na tawo ang Ginoo, dili na nato atong concern. Atong concern is kung unsa ang reason ani nga season nganong ato ning celebrate. Okay? I know most sa inyo dili tanan familiar gid mo sa message of the gospel, no? I hope so. Familiar ta tanan sa message of the gospel. Now, siguro to some sumhan sila maminaw balik-balik about sa message sa gospel or verses, passages pertaining to the gospel. But let me tell you this, nga ang gospel dili lang na siya imong nakasalang na i-preach sa ato. Kinahanglan nato ang gospel matag adlaw sa tanan sa atong kinabuhi. Isa ka pastor sa Canada, si Pastor Alistair Begg, ngayon siya, we need to preach the cross to ourselves every day. Eh kung dili na, malimtan nato kung sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, dali na dayon ta mo-divert sa ubang mga butang. Wala na dayon ta sa passing sa atong Christian walk. Isa sa akong friend sa BBSI sa Manila, sa seminary, ngayon siya, I need the gospel daily because I break God's law daily. Importante kaayo. Sa tinuod ng mga Kristohanon, ang pagpaminaw sa gospel, dili din na siya boring. Dili na siya boring because every time madunggan nato ang gospel, it refreshes us kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa ato. Gikan sa tungod sa gospel nakaangkon tag bagong kinabuhi, tungod sa gospel nabago ang direksyon sa atong kinabuhi, tungod sa gospel natagag meaning ang atong kinabuhi. Dili gid na siya sumo sa ato, no? Now, ang akong i-share sa inyo karon is the purpose of the birth of Christ. Maghatag ko 3 kabuok points dire. Tanaw na to unsay purpose sa birth sa Ginoo. Short meditation lang ni. I don't want to take much of our time. So ang first dire nga point sa birth of Christ, the first purpose nganong natawo ang Ginoo because He is to unfold God's love. Number 1, He is to unfold God's love. Huwag ipasabot, iyang i-open, i-reveal niya ang gugma sa Ginoo diri sa ato. Una nga purpose nga nung natao siya. Please open your Bibles. I encourage you please to open your Bibles or your cell phones. Okay, please open it to 1 John chapter 3 verse 16. 1 John chapter 3 verse 16. Okay, 1 John chapter 3 verse 16. I will be reading to you in the English Standard Version. And the word of the Lord says, "By this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers." Now, by this we know love, that He laid down His life for us. Now, when the Lord said nga palangga na niya, pag-unfold niya sa iyang gugma sa ato, wala lang na niya gisulti verbally. Iyan ang ipakita through sa action. Unsa ang action? Iyang gilay down, iyang kinabuhi para sa atong tanan. Now, familiar kay taana ng kanang story ba nga na isa ka character na kanang willing siya magpakamatay tungod sa iyang gugma sa isa ka tawo. And ang isa ka example nga kung hatag sa ato karon na very good true story is si atong pambansang bayani, si Jose Rizal. Si Jose Rizal willingly faced death kay aron mapakita sa mga to inspire the Filipinos through sa iyang death na to fight for independence. Noong sa may difference, si Jose Rizal willing nagpakamatay para sa iyang country, pero tao na siya eh. I-compare niyo sa Ginoo, remember, God is the creator of the universe. Dili siya tao pareha sa ato. He is the king of the universe and willing siya magpakamatay. Di ba? Try to ponder on that for a second. Dili ba siya normal na tao? Ginoo siya. Pero willing niya i-lay down yung kinabuhi para sa ato. Please turn your Bibles to Philippians chapter 2 verse 7. Philippians chapter 2 verse 7. Philippians chapter 2 verse 7, the word of the Lord says, "But emptied Himself by taking the form of the servant, being born in the likeness of men." But emptied Himself. Unsay but ipasabot, He emptied Himself. Pag-abot niya sa kalibutan, He emptied Himself. Dili na abot ipasabot nga He-emptied niya Himself sa iyong pagkaginoo. No. Dili po na abot ipasabot nga He was a demigod. Abot ipasabot half man and half God. Dili. Ang buot ipasabot sa He emptied Himself. He emptied Himself from all the privileges that comes from being God.
He emptied Himself from all the privileges that comes from being God. Unsa man ang privileges niya sa iyong pagkaginawa? Remember, unsa iyong gibiyaan, the splendors of heaven. Ang langit, walay kasakit, walay kangit-ngit. Wapo ang kinabuhi sa langit. Now imagine ba, isa ka kahari sa isa ka palasyo. Dili ka angay mabalaka sa imong pagkaon, kay daghan kay pagkaon. Dili ka angay mabalaka sa unsa diha nga mga resources nimo, kay daghan kay kag resources. Dili ka angay magsigig lihok, kay daghan tawo mo lihok para sa imong ang kanindot ug ang luxurious life sa isa ka hari. Pero tanan na gitalikdan sa Ginoo, and He took on the form of a servant. Unang buti pasabot, no? Now, another verse, Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. While we were still sinners. Wala nagulat ang ginahulatan sa nako ni sila na mag-arang-arang ilang kinabuhi o magbinuotan sila, ay nako sila pakamatyan. Wala. While we were still sinners, ang Ginoo nagpakamatay willingly para sa ato. Nga naman, kabalo ang Ginoo nga dili nato kaya luwason atong kaugalingon because we are slaves to sin. Even worse, sa book of Ephesians, ingon diha, we are dead in our sins. Patay ta sa atong mga sala. Pila sa ato nakitag patay nga tao kaya luwason niyang kaugalingon? Wala. Bisan gani sa kanang disgrasya niya ang makita nato nga 50-50 ang kinabuhi, wala pa namatay, 50-50. Di kanya kaya luwason niyang kaugalingon. How much more patay nga tao? And the Lord is aware of this. Kabulo niya dili nato kaya luwason atong kaugalingon. Munang siya mismo willingly lay down iyang life para sa ato tungod sa iyang gugma. Mo nang driving factor. He chose to lay down His life for us. Now I often ask the question, could God have left us in our sins kung wala ta giluwas? Could God have erased us into existence? Simple answer, quick answer, yes. Ano man, wala man ang hinahanglan ng Ginoo sa ato. Wala nang hinahanglan. Ang Ginoo is complete even manaat tao sa wala. Kita, incomplete ta kung wala ang Ginoo. Pero ang Ginoo, complete siya bisag wala ta. Pili man ta niya panason. Katong time na nakasala si Adam, pili man niya panason tanan yung creation. Kung man wala man niya gihimo. Unsay rason? Unsay driving factor nga wala tagipana sa Ginoo? Tungod sa iyang gugma. Tungod sa iyang gugma, manang wala na niya gihimo. He willingly laid down His life para sa ato. Kung kanang maklase sa gugma, incomprehensible. Dili na basta-basta ma-comprehend sa human mind. And mao nang burden sa isa ka preacher o teacher sa pulong sa Ginoo naman. Kami nga gatuon, gusto namo isulti sa inyo kung unsa ni klase nga gugma, pero bisag kami di na mo basta ma-comprehend. Muna ang gusto ipasabot sa inyo, unsa nga klase nga gugma ang gihatag sa Ginoo para masabtan gyud, pero bisag kami dili na mo makuan. Ma-comprehend pag-ayo unsa nga klase ng gugma ang gihatag sa Ginoo sa tao. Ako personally dili ko kato kung unsay ang paghigugma ko sa Ginoo despite sa akong binuhatan. Daghan kay times gitalikdan ako ang Ginoo. Pero kung unsay ang gibuhat sa ako karon, di gid ko kato. Even the Prince of Preachers, kung kailan mo, si Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon, 18th century ni siya mga preacher, very well known. Ingon siya, I could never understand, even in heaven, how God could love such a sinner as I am. Dili gid kaning gugma sa Ginoo, dili gid nato na masabtan. Dili basta-basta ma-comprehend sa human mind kung unsa gid na. Unsa ingon ni David sa Psalm chapter 8 verses 3 to 4. Ingon siya, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, oh, what is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you care for him. Ang kaning passage, i-compare and contrast ni David ang creation sa Ginoo, ang ka-vast o ang kadako ang creation sa Ginoo sa universe o ang kagamay sa tao. Giingon ni David sa kadako sa imong creation, sa kanindot sa imong creation, ang vastness, ang pagka-massive sa imong creation. Kaning tao nga grabe kagamay, ano mindful kay ka sa iya? Unsay naa sa tao? Unsay naa sa tao nga mindful kay ka sa tao? Ano ingon ni David? Dili lang mindful, ba? Willingly laid down His life para sa ato. Again, tungod sa iyang gugma. Diba? Dili nato na basta-basta ma-comprehend. Kung wala ka gi-reveal sa Ginoo iyang gugma sa ato, nakaka-tayo ma-celebrate karon? Nakaka? Every year? Pinata ka years, ma-celebrate sukat pa sa una. Kung wala gi-reveal sa Ginoo iyang gugma, nakaka-tayo ma-celebrate? Wala. Ano man? Kung wala gi-reveal sa Ginoo iyang gugma sa ato, all we would have is judgment,
wrath, condemnation. We would be living in fear for the rest of our lives, knowing that we are headed to eternal damnation in hell without any remedy or hope. Dili ta makaselebrate Dili ta magmalipayon every year sa atong kinabuhi nga makaselebrate ta, maglipay-lipay ta, nga kabalot na mapadulong ta sa impyerno. Walay pag-asa. Diba? Kung wala gi-reveal sa Ginoo yang gugma sa ato. But salamat sa Ginoo nga iyang gi-reveal ang iyang gugma, muna na atay rason na makaselebrate. Na atay pag-asa Dili ta na yung impyerno, pero na pag-asa. Diba? Tungod na siya tanang sa gugma sa Ginoo. Another verse, 1 John chapter 4, verse 10. Please turn your Bibles to 1 John chapter 4, verse 10. First John chapter 4, verse 10. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. I want you to focus on the word na propitiation. Unsa man ang buot ipasabot sa word na propitiation? Ang word na propitiation is that mura kag substitute. Ikaw ang rason na masatisfy ang isa ka butang. Now, let me give you a simple illustration para masabtan nato ang propitiation. Inside the court of law, na ay judge, na ay criminal. Ang demand sa law is that ang criminal kailangan mapanisyan sa iyang sala, kailangan siya mapriso. Dili siya pwede buyan sa judge unless ma-serve niya iyang crime kay mo'y demand sa balaod. Pero ang kaning criminal, wala siya laing na ikabayad sa iyang, wala siya laing ikabayad para ma-acquit siya sa iyang crime. And then here comes another tao, puno og gugma ani nga criminal. Gibayaran niya ang penalty in full without asking anything in return. Now, pwede na buyan sa judge ang katong criminal. Ano man? Na-serve na ang demand sa law. Now, in the biblical sense, ang wrath sa Ginoo, remember, God is just. Ang just nga Ginoo cannot consider sin. Dili niya pwede, He cannot stand nga ang sin, dili mapanisyan. Ang just nga Ginoo dapat gyud ang sin na agi kaparusahan, o sa Tagalog pa na agi punishment dapat. So ang wrath sa Ginoo dapat na i-target kita. Nganong kita man? Kita ang makasasala. Kita dapat ang subject or ang target sa wrath sa Ginoo. And here comes Jesus na himong propitiation sa atong mga sala. Siya'y nagsalo sa wrath sa Father. Dili kita, si Jesus nagsalo sa wrath sa Ginoo in order na ma-reconcile ta sa Ginoo. Siya ang rason, siya ang nag-appease sa wrath sa Father para kita makaangkon og kaluwasan. Ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Unsay bot ipasabot ani? Si Jesus Christ wala nakakomit og bisag isa ka sala. And yet, gi-treat siya sa Father, it's as if He committed every sin na nakomit sa mankind niining kalibutan. Tanan ang sala nato, present, past, present, future, ibutang sa iya tanan sa Father, gihampak siya dito sa cross. Isalo na niya tanan in order nga kita makaangkon og righteousness diya sa Ginoo ug ma-reconcile ta sa Father. Abi ninyo, on the night of Jesus' arrest, sa katong dakpunon si Jesus Christ, I don't know if some of you are familiar ani, kabalo ba mga kulbaan kayo siya? I hope nabalaan na ninyong kulbaan kayo siya. Unsa imong sabok sa Gospels, sayang ka kulba, nagsingot siya og dugo. Now, kung tanaw nato na sa medical aspect, ang giagian ni Jesus Christ in the medical term, hematohydrosis. Unsa nang hematohydrosis? I know there are some dili sa ato nga mga nurse kabalo sa mga medical term. Ang hematohydrosis is that pag ang person nag-undergo og extreme na pressure, extreme pain, extreme kay nga kahadlok, ang kana iyang mga tiny blood vessels mag-rupture na. Pag rupture ana, musagol na siya sa singot, muna paggawa sa sweat glands, mura siya pinkish ug pulang na color, nagsingot kag dugo. And mahitabo lang na, rare na siya nga medical condition, mahitabo lang na pag ang tao nag-undergo og extreme na kaay nga kahadlok. Nakulbaan ang Ginoo on the night nga dakpunon siya, kay kabalo siya unsa iyang agian. Nakulbaan siya. Unsa ingon niya gani sa Matthew chapter 26, nagampo siya sa iyang Father before nangabot ang mga sundalo, ingon siya, if it's possible, if it be possible, Father, let this cup pass from me. Let this cup pass from me. Kung pwede lang, unsa di naa sa cup? Ingon siya, let this cup pass from me. Unsa naa sa cup? In the Old Testament, a cup symbolizes God's wrath and God's judgment. That's figurative. Ang buti pasabot ni Jesus, kung pwede lang,
dili niya gusto tubangon ang wrath sa Ginoo kay grabe kaayo. Siya if pwede lang, pero din siya, nevertheless, not my will but thy will be done. Di atubang diya po niya despite sa iyang kahadlok. Unsa ingon sa Hebrews chapter 12 verse 2, diba? Who for the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of God. Who for the joy that was set before him, endured the cross. Na-endure niya ang cross tungod sa joy na giset sa iya. Unsa din yung joy na giset sa iya? Ang giset sa iya is that he would redeem all humanity. Kalipay sa Ginoo nga maluwas ang mga tao sa ilang sala. Mo nang nag-drive sa iya, mag-endure niya ang kasakit sa cross. Mo nang gihimo sa Ginoo, gi-endure niya tungod sa iyang kalipay nga maluwas ang mga tao. And dili na niya mahimo kung dili tungod sa iyang gugma sa ato. So I hope nakapander ta no, unsa ka nindot ug unsa ka powerful ang gugma sa Ginoo para sa ato. That's the first point. Secondly, ang purpose nga niabot ng Ginoo sa kalibutan is to save us from our sins. Matthew chapter 1 verse 21. Okay, Matthew chapter 1 verse 21. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. No, so manang ikaduhang rason nga niabot ang Ginoo sa kalibutan. Number 1, iyang gi-unfold, ipakita niyang gugma sa Ginoo. Ikaduha, niabot siya para iluwas ta sa atong mga sala. Now, dili nato ma-appreciate ang beautiful redemptive work sa Ginoo sa cross kung wala tay firm understanding sa atong human condition. Even, ever since the beginning of time, man has been already facing a pandemic. I know 5 years ago, nagatubang pandemic na COVID, roughly 2 to 3 years. But more than that, since palang sa nagdanan sa panahon na katubang nagitong pandemic ang tao, and that is sin. Look at your Bible sa Matthew 1:21, diba? She will bear a son and shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. I want you to focus on the word na sins diha. Sa seminary ko sa Maynila, nami subject ng Biblical Greek. Halos mga ibot akong buhok tungod ang subject sa grabe kalisod. Pero by God's grace, ga-enjoy ko. Kung sa'y purpose nga nung gatuon ng Greek, ang New Testament was originally written in Greek, Old Testament was originally written in Hebrew. Anong tunan mong original language? Para mabalaan mo unsa intended meaning sa writer. Kaya ang kaning English, i-translate na ni many years na after sa kuan. So, ako na to. Kaning word na sin sa Matthew 1:21, ang iyang Greek word ani is hamartia. The Greek word sa sin, there is ani nga verse ng Matthew 1:21 is hamartia. And hamartia means to miss the mark. To miss the mark. In ancient Greek, ginagamit ng term na hamartia sa archery. Okay, kabalo ko tanan ta familiar sa word na archery. Kanang itong bow and arrow, pana, na ay target, and tanan ta, mutira dito. Pero ang point there is to miss the mark. Bisa kung saan ni magtira sa pana, dili gid mo maigo ang intended na target. That's the idea mo gihatag dire. Na ang Kristohanon, kita nga mga tao, wala nato na igo ang standard sa Ginoo. We all fail to hit the standard of God. Unsa ingon sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. All, tanan nag-fall short sa glory sa Ginoo. Walay isa ka tawo sa kalibutan nga nakahit sa standard sa Ginoo. Walay isa ka tawo sa kalibutan nga naka-perfect sa standard sa Ginoo. In the Old Testament, gihatag ang law kang Moses, 10 commandments. Ingon ang Ginoo sundon ni tanan as the basis of their salvation. Kailangan sundon tanan. Unsa ingon sa James chapter 2 verse 10, bisan pag masunod nimo tanan ang balaod pero naa kay dili masunod ng isa ka buok, everything guilty ka adto. Considered ka nga guilty sa tanan. Nasunod nimo ang tanan pero naa kay na-miss nga isa nga dili mo masunod, you're considered guilty adtong tanan nga balaod. So wala gihapon. Walay isa sa ato ang kaya luwason atong selves because we all fail to hit the standard of God. And so that is why the birth of Jesus is necessary. Kaya dili na ito maluwas atong kaugalingon. Jesus Christ took on human flesh and blood and lived a perfect life. Siya ra ang human being na naglive sa kalibutan na na-fulfill and na-perfect ang law sa Ginoo. Siya ra gyud na-perfect niya ang will sa Ginoo. Walay sayop, wala tanan. In contrast to humanity, while all humans have failed and fall short, Jesus Christ never missed the mark. Diba?
Ang humanity have failed, but Jesus Christ never missed the mark. He completely met the standard of God, making Him the perfect sacrificial lamb. Now, tanaw na to. In the Old Testament, i-compare na to unsa ang sacrifice of animals, and sa New Testament, ang pag-sacrifice ang kinabuhi ni Jesus. In the Old Testament, ang practice sa mga Hebrew is that once makasala sila, kailangan sila mag-offer of animal. Kailangan nila ang dugo, kailangan nila burnt offering para mapasaylo sila, ma-make right sila tubangan sa Ginoo. Sa nabasa na pong Old Testament sa una, before ko nagadto sa Maynila, kung applicable pa ni karon, kada sala kailangan maghatag og burnt offering, magpatay og aning ka ng hayop. Pila na kahayop akong naihaw, kay daghang igog sala man nanihimo. But anyway, in the Old Testament, I want to open your Bibles to Leviticus chapter 4, verse 20. Leviticus chapter 4, verse 20. Nagsugod ko sa verse 19. And all its fat he shall take from it and burn on the altar. Thus shall he do with the bull, as he did with the bull of the sin offering. So shall he do with this. And the priest shall make atonement for them, and they shall be forgiven. Now, notice the word atonement diha. Again, tanaw nato sa original word sa Hebrew. Ang word ng atonement diri is kippur. Again, kippur. And ang meaning sa word na kippur is to cover. It gives us an idea na ang pag-sacrifice nila sa una sa animals para mapasaylo ilang sala, igo lang gikaveran ilang sala. Wala gid na totally ibot ang ilang sala, wala na eradicate ilang sala, gitambunan lang para sa mata sa Ginoo insakto sila. Dili gid makaluwas ang ilang animal sacrifices, ikaberan lang, pero wala na ibot. Manang ingon sa Hebrews 10 verse 4, it is impossible for goats and bulls to take away sins. And Hebrews 10:10, ingon ang Hebrews 10:10. Open our Bibles to Hebrews chapter 10 verse 10. Hebrews chapter 10 verse 10. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ang sacrifice ni Jesus kasta lang compared sa animal sacrifices, but yet yung blood is sufficient na maibot o matangtang yun ang atong masala. One ang difference diba. So, gwapo kaayo. Pero ang kaluwasan is not automatic. Just because nagpakamatay ang Ginoo sa cross, that does not automatically mean na tanang tao sa kalibutan na naluwas na. It is only for those people who will receive it. Ingon sa John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Dili na ta sa tanan automatically, para na sa tanan na mudawat. Okay? Dagan kitaw, mga bugal-bugalon ako mga dunggan sa una, ingon na, sige lang, matubang na akong Ginoo pag nanatatanan sa langit, sa judgment, makatag ako rason sa iya. Uy, di ka kahatag og rason sa Ginoo. Say pagtuon nimo, imong wisdom, pareha sa wisdom sa Ginoo. Say pagtuon nimo, mura kag kandila nga niatubang og dako kay nga fiery furnace. Say may tabo sa kandila, matunaw. Of course, that's figurative, pero you get the point. Dili ka makatubang sa Ginoo, makatag og rason, dili na siya judge sa korte. Ginoo na hari na sa universe, mo na naghimo sa atong tanan, makatag og rason. No, you will tremble before God. Wala kay karason sa iya. Okay? Now, once nga madawat nimo genuinely ang kaluwasan sa Ginoo, unsay giingon sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, behold, the new has come. Na ay kabag-uhan. Dili ka pwede maingon na nakaangkon ka sa kaluwasan pero walay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Walay pagtubo sa imong kinabuhi. Dili, imposible gid na siya. Mura pagtanong, pag imo ganing bisbisan ang tanong, mutubo. Dili ka pwede maingon na sige mo kung bisbis ana pero wa mutubo ang tanong. Dili gid na, that's illogical. Ang tinuod nga nakaangkon sa kaluwasan na ay pagbag-o sa kinabuhi, na ay pagtubo. Ako personally, sa wala gid ko nag-totally surrender sa Ginoo sa akong kinabuhi. Some of you kabaloon sa ang akong testimony kung sa akong nagan. Nadaot ko sa inom, nadaot ko sa sigarilyo, nadaot ko sa fraternity, nadaot ko sa babae, nadaot ko sa droga. Tanan.
Nadaot ko anak tanan. Di na ako malimtan. Sa sobrang ako ka guba kay ko sa droga. Sige may kagubot sa balay ni mama. Kaya di man ako di ko kasabot sa mong kaugalingon. Sa sobrang na ako ka-addict. Tuwan ko niya ang Uncle Toto sa balay. Hindi na ako malimtan. Ngayon si Uncle na, dong, ang amo yung plano ko na dong, ipadakop ka naman. Nga na akong kinabuhi sa una. Pero sa dihang tinuod na nga, by the grace of God, nakaangkon ko sa kaluwasan, dili na ito ninyo tanang makita sa ako. Tungod sa grasya sa Ginoo. Not just, nabago ko, not just in the way I talk, not just in the way I walk, pati sa akong desires. Nung gi-desire na ako ay lahat ng Ginoo nga nagluwas sa ako. Hibaluon ako ang mga butang na iyang gusto, kaya ako pong gusto ko. Hibaluon ako ang mga butang na di niya ganahan, kaya dapat isad na ako ganahan. Muna dyan niyo makita na yung kapagpuhan ang tao na tinuod nakaangkon sa kaluwasan. Okay? Now, last point. Last na ni. Ilang, mubo na lagi ni. Last point. Iabot ng Ginoo, number 1, to unfold God's love. Secondly, to save us from our sins. And number 3, to destroy the works of the devil. Okay? 1 John chapter 3 verse 8. Ilang, kapit na ni. 1 John chapter 3 verse 8. Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Now, isa na siya sa rason nga niya ang Ginoo para gubaon ang works ni Satanas. Unsa di ang mga works ni Satanas? Of course, ang works ni Satanas is anything that is in opposition sa trabaho sa Ginoo. But let's be specific. Let's go to John chapter 8 verse 44, please. John chapter 8 verse 44. Okay, John chapter 8 verse 44. Ingon diri ang kaistorya ni Jesus diri sa mga Pharisees. Ingon siya, "You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies." Duha ka butang makita nato diha, murderer and liar. These two traits mo ay nag-characterize kung unsa ang works ni Satanas. Murder and lying, or let's change the word lying to deceiver. Pag-deceive. Murder and deception. Murder, in a sense nga, buhaton niya ang tanan para gubaon ang tao aron maadto siya sa impyerno. That's murder. Deception, in a sense nga, buhaton niya ang tanan aron ilaron ang tao, dili makaangkon sa kaluwasan aron maadto sa impyerno. That's deception. Murder and deception. In the Garden of Eden, the same thing yung gibuhat kang Eve. Murder in a sense nga, pag mukaon si Eve sa forbidden fruit, ma-separate siya sa Ginoo. Murder man na. Deception in a sense nga, nag-create siya doubt. Manang tactic ni Satanas, doubt. Tagaan niya doubt ang atong pagsabot sa pulong sa Ginoo. Nagyan ang Ginoo, do not eat sa fruit. Diba? Katong nasa garden. Kung sa ingon ni Satanas kang Eve, hath God said, ayun ba rin Ginoo anak? Muna yung tactic, doubt, deception. Muna yung gibuhat sa Garden of Eden na nadalag yun si Eve. Now, ang works of the devil affect humanity in these three aspects. Okay? Number 1, physically, intellectually, and spiritually. Okay? Ang works of the devil maka-affect sa tao in these three aspects. Physically, intellectually, and spiritually. Physically, in a sense, nga tagaan na niya sakit, physical na sakit, aron ma-curse na to ang Ginoo. Unsa ingon diha sa Job, di ba? Sa Job, gikuha tanan ang possessions ni Job, anak, pero wala diya po niya gi-curse ang Ginoo. Sa ingon ni Satanas, syempre Lord, ihatag gina niya tanan niyang possessions. Kaya compared sa iyang kinabuhi, iya ginang ihatag, pero tanduga iyang flesh and blood, and surely He will curse you to your face. Ano gusto ni Satanas? Tagaan ta niya physical ailment hangtod sa i-curse na to ang Ginoo. Secondly, intellectually, 1 Timothy chapter 4 verse 1, please. 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy 4:1, the word of the Lord says, "Now the Spirit expressly says that in latter times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons." Now, ang pasabot na yung verse, na ay mga taong nag-profess ng mga Kristohanon sila, but later on, mawala sila, kay madala sila sa mga false teachings. Now, hindi na ko niya kailangan explain kung how the devil affects humanity intellectually by instigating false teachers and false teachings. Sa eskwela pa ko sa criminology, mag-backline na gani ko,
Na ako'y matagbuan ng mga kanang unsa nga murag kulto, ngayon sila nga na sir, maminaw ta ani kadali sir kay naami tudlo sa imo ang kaning God the Mother. Okay? Dagan kayo God the Mother. Kung tanaw nato all throughout the years, dagan kay mga different beliefs and practices sa kalibutan nga dili haom sa katudloanan sa Ginoo. Mao nang works ni Satanas. Gubaon niya ang tao nga dili sila makasabot through sa false teachings para mapalayo sila sa Ginoo. Na ako'y mga friends ng mga Muslim. Ang ingon diri, false teachings are ultimately inspired by spiritual deception even if they appear religious or moral. Bisan pag unsa nimo katanaw nga moral or religious kaayo, that is under spiritual deception. Kung tanaw na to ang mga Muslim, di ba? Alas 3 pa, sila kuan. Dili man harmful tanawon, guwapo ganit kita tanawon, kay faithful tayo sila, pero they are deceived. Deception na siya. Na ay mga uban mga religions, na ay mga certain practices nga dili haom sa Bible. Kung tanaw na to, guwapo man kaayo. Pero they are under deception. Walang work ni Satanas. Thirdly, spiritually, unsa ingon sa Matthew chapter 13, diri kayo sa parable of the good soil. Unsa ganito? Ang ingon diri is that pag ang tao nakadungog sa pulong sa Ginoo niya, wala niya nasabtan, dali-una ni Satanas ukuha sa iyang kasing-kasing aron dili siya mobilive, dili siya maluwas. Mao na siya ang works ni Satanas. No, isa ra gyud ang tuyo ug tuwong ni Satanas ana tanan sa iyang works. Isa ra gyud 2 Corinthians 4:4. Okay? Isa ra gyud ang tuyo ug tuwong ni Satanas niya ang tanan niyang work. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In their case, the God of this world, small letter G, that's Satan, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Kita niyo? Munang goal ni Satanas sa tanan niyang trabaho, butahan ang tanan nga unbelievers aron dili sila makaangkon og kaluwasan. Simple, munang work ni Satanas. Okay? Butahan tanan ng believers na dili sila makaangkon sa kaluwasan, tanan sila maadto sa impyerno. Namuna ni ani si Jesus Christ to destroy that work. Now, yun sa pag-destroy na sa Ginoo, Hebrews chapter 2 verse 14. Hebrews chapter 2 verse 14. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil. Now, buti pasabot ang Ginoo dili man siya pwede mamatay. Okay? That's why he took on human flesh and blood para pwede siya mamatay. And through sa iyang death and resurrection, he rendered Satan powerless. Yung anak niya diba? Pero not in a sense na completely stop ang working ni Satanas. Nga naman, up to this day, ga-work si Satanas with the same tactics. Ang point diha nag-destroy na sa Ginoo in such a way nga dili mahilabtan o maguba ni Satanas once ang tao nagdawat sa Ginoo. In a sense nga, pwede ang Kristohanon ang mga tao na nakaangkon sa kaluwasan, naluwas na tinuod, Kristohanon na, pwede sila hadloko ni Satanas, pwede sila ipa-discourage ni Satanas, buhaton tanan ni Satanas, pero dili na niya makuha ang kaluwasan. So, what ipasabot ang iyang gusto, matanang tao maato sa impyerno, sa una, karon tungod sa gibuhat ni Jesus Christ, dili na niya pwede mahilabtan ang tao na naluwas. Ipadulong din sa langit, sa gunsaon niya. You see? Kung wala niya ni si Jesus, siyempre, tanan kita padulong sa impyerno. So, see? Sometimes we fail to see that. Munang dili kay nato mag-grasp ang trabaho sa Ginoo, ang beautiful message sa gospel. Kung unsa na yan, last verse, Romans chapter 8, verse 38 and 39. Muning promise sa Ginoo, na sa kaluwasan na ay security. Okay? Romans 8, 38 and 39. I will close with this. Last verse na promise. 38 and 39. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Promise lang sa Ginoo sa ato. Once makaangkon tag kaluwasan, there is nothing in this world na makakuha sa ato diha sa Ginoo. So you see, I hope sa katong 3 ka things nga akong istorya sa ato, nakareflekta kung unsa kagwapo ang work sa Ginoo of salvation. That's the gospel.
Okay? Number one, yan yung Ginoo to unfold God's love. Secondly, to save us from our sins. And thirdly, to destroy the works of the devil. Now, hatag kong call to action for the believers. Kung para sa inyo, tinuod mo, nakadawat sa Ginoo na nangaluwas mo, mali siya ang akong call to action para sa inyo ha. Sa nadumduman nato unsay gibuhat sa Ginoo para sa ato, nadumduman nato ang wonderful message of the gospel. May we be encouraged more sa atong walk sa Ginoo and let us not be lukewarm. Because kabalo ko sa Christian life, grabe kakapoy. And there's tendency na mawala kita sa passing. That is why you must remember the wonderful work of God sa kaning gospel. Because mo ni mag-compel sa ato na makapangalagad pagid more sa Ginoo ug dili magluya. Ikaduha, as we remember ang trabaho sa Ginoo sa ato, ang gibuhat sa Ginoo sa ato through sa gospel message. May we tell others about Him. Kaya mo man ang dili nakabuhat usually di ba? Dagan kitag ministries, dagan kitag gawaton pero dili tagasanyaw sa maayong balita. Okay? Number one, as we remember the work of God, yung kalawasan nga gi-work niya sa ato may we be encouraged na mangalagad pagin siya more and more, dili ta maging lukewarm. And secondly, may we tell others about Him. Now, para sa mga dili ko masulti, wala ko itudlo dili nga mga unbelievers kung wala. Kay kamo rin nakabalo sa inyong situation o condition na tubangan sa Ginoo. Pero para sa inyo karon, sa akong istorya, kung naay isa diri sa inyo nga alang-alang, dili sure sa iyong kinabuhi at tubangan sa Ginoo, or sure mo nga wala mo nakaangkon og kaluwasan kundi lang ninyo gusto isulti. Kung alang-alang mo, I tell you, behold, today is the day of salvation, not tomorrow. Tomorrow is never promised. Nata dili tanan karon pero ugma dili ta sure na apata. All throughout the Bible, tanan gid gisulti today, today, today. It's all in the present tense. Today is the day of salvation. Hinulsuri imong sala. Ang sayo sa Bible, simple good. Repent and believe. Hinulsuri imong sala, talikdi imong sala, dawata si Jesus Christ imong personal nga manluluwas. Period. Ano na siya? It doesn't matter kung unsay naagyan mo sa imong kinabuhi o kung unsa ka nga klase pagkatao sa ikaw mo pinakadautan nga tao sa kalibutan, wala problema. Kay sufficiente ang dugo sa Ginoo ngayon ibayad dito sa cross. Basta dool sa iya. Wala gid na. Simple kay na, libre gid na. Dool sa iya. Okay? So I hope na ang Ginoo nagtandog sa atong mga kasing-kasing through ang message karon nga gabi. Let's pray. Heavenly Father, Lord, pasalamat po Ginoo. Salamat ng kiubanan ko ninyo, Lord, sangyaw sa imong tulong nining mga tao. Lord, I pray, kalutan na akong gipang istorya, ang hulog ng puso wala ang Ginoo, kung dili ni mo tandog din ang mga kasing-kasing. Ginoo, naghangyo po. Please, Lord, please, para sa mga nagkaila sa imong Ginoo, may you strengthen us, Lord, na padayon may Ginoo sa among walk sa imong dili may maging lukewarm, at pag mainiton may Ginoo, and may we tell others about you. Kung sa uban man dili Ginoo nag-alang-alang sa ilang kaluwasan, tandugoy ang mga kasing-kasing, Lord. Oh, please, tabangin sila na makaampon sila sa kaluwasan. Continue to be with us all throughout the rest of this evening, Father, and hinaot po ang Lord, tara na ang pagkabuhaton, mga tao, glory din kanina. Thank you, Father, for this season. In Jesus' name I pray. Amen and amen. The Lord bless you all. Okay. Katong program.